kausapin at tulungan mo. Mga ganun yung tinuturo niya sa amin nun. At tandang-tanda ko na focus ako sa pakikinig noong mga panahon na yon. At pagkatapos ng klase namin nun ay uwian na. Cleaners pa nga ako noong mga panahon na yon. Kaya nalate ako ng konti sa paglabas kasi nag-ayos pa ako ng mga upuan. Kaya pagkatapos ko doon, talaga naman nagmadali na akong lumabas kasi excited na akong umuwi. Tapos habang naglalakad ako papuntang gate, ay nakita ko yung isa kong kaklase na babae na nakaupo sa daan tapos naiyak. Sa tingin ko nadapa siya nun kasi nakahawak siya sa tuhod niya tapos nadugo. Naalala ko pa nga na walang napansin sa kanya kahit sobrang lakas na ng iyak niya. As in dinadaanan at tinitingnan lang siya nun. At pagkatapos nun ay bigla ko naalala yung mga tinuro sa amin ng aming teacher na pag may nakita ka na iyak ay dapat kakausapin at tutulungan mo. Kaya dalas-dali akong lumapit sa kanya sabay tinulungan ko. Uy, ayos ka lang ba? Masakit ba? Tahan na ikaw. Tara, tayo ka na dyan. Huwag ka na umiyak. Ako nga lagi nadadapa pero di ako naiyak. Hehe. At pagkatapos nun, biglang dumating yung tito ko. Sinundo niya na daw ako sa loob kasi kanina pa daw siya nag-aantay sa labas at ang tagal ko daw. At naalala ko pa nga nun na pag uwi namin sa bahay, kinento niya kay tita at lola yung mga nangyari. Tawa pa nga sila ng tawa nun kasi ang lupit ko daw sa babae. At pagkatapos nun, nung mga panahon pala na yun, ay di ko na malayan na nagka-crush pala sa akin yung kaklase kong babae na tinulungan ko nun. At nalaman ko lang yun, netong malaki na ako. At kay mama ko pa to nalaman. Nagkwekwentuhan kasi kami nun tungkol dun sa lugar na tinitirhan ko dati. At sabi niya na meron daw nagkaka-crush sa akin, nakaklase ko ng elementary sa katabing barangay namin. Ha? Sino? Anak daw nung kaibigan niya doon sa katabing barangay namin nun. Binisita daw niya kasi yun sa kanila nung kakauwi pa lang daw niya galing Hong Kong. Natuwa nga daw siya nang nagsabi sa kanya yung kaklase kong babae na crush daw niya ako nung nalaman niyang mama ko daw siya. At naalala ko kagad kung sino yung tinutukoy sa akin ni mama na kaklase ko nung sinabi niya sa akin yung pangalan. Napag-isip-isip ko nga na sayang at di ko nalaman dati. Kasi ang dahilan kung bakit tanda ko pa din ang pangalan ng kaklase ko na yun hanggang ngayon kasi naging isa siya sa crush ko nung aking elementary days. Fast forward naman tayo mga repa noong mga panahong high school na ako. At sa tingin ko alam nyo na yung nangyari sa crush experience ko noong mga panahon na to. Kasi naikwento ko na sa inyo yung dati sa ating first girlfriend experience animation. Kaya kung hindi mo pa napapanood yun, ay panoorin mo na lang pagkatapos ng video natin na to. Pero doon sa nalipatan kong school mga repa, nung high school ako, ay wala naman ako masyadong memorable na crush experience. May nagkakagusto din naman sa akin doon kahit